Hello mga kaulam! Anak ko po, kundi manguhan ako, hindi manghuli ng mga kalabasa sa gulay ng ininabulang lang ka. Kung saan ay bakit hindi ninyo dinamihan ang kalabasa? Kanang ina hindi ko naman alam na masarap ang buko ng kalabasa dito. Kagaya din pala sa atin. Ay itira pa namin kahapon. Sabi ko iinitin na lamang. Sabi na, tapos tinanong kong inay, gusto ganun yung initin natin ng galunggong. Nakakasawa daw at galunggong na uli. O edi sabi ko huwag kayong mag-alala at ako'y nag-adobo ng manok. Masarap ang adobong manok kapartner mga kaulam ng gulay na bulang lang. Sa totoo lamang, anong sarap talaga nung nabili kong buko ng kalabasang yun. Sariwang sariwa at saka malaman. Sabi nga ng ina, hindi daw niya in-expect na gayong kasarap dahil syempre akala niya dito, talaga naman dito hindi masarap ang kalabasa. Pero yung buko na nabili ko, abay anong sarap. Tapos sabi ko bakit hindi, ang inibaga talaga pag nagulay ka, kaunti siyang magulay. Hindi kagaya kung agad isang kaserolang malaki. Nanghihinayang daw siya at napapanis lamang. Diyan ang inakabihis na mga kaulam at maya-maya kami pa airport na. O diga, talagang susulitin sa magkasalong kakain. Ay ako'y medyo nalungkot dahil simula umaga ay ako'y wala sa bahay at ako'y nag-tutor ng 2 bata. Tapos ako'y may binili pang kaunti na panlagay sa kanyang maleta. Ay di ako naman sobrang tuwa mga kaulam dahil pagkarating ko sobrang worried ako nung ako'y nasa labas dahil inabot ako ng 1:30. Ay ang inay, alam ko mga alas 11, alas 12 nagtatanghalian iyan. So sabi ko, inay gutom na kayo, ako'y na, ako'y pasensya na kayo at ako'y na late ng uwit, ako'y may mga dinaanan pa. Alam ganin niyo ang sagot sa akin. Huwag ka mag-alala at ako'y pinakain ng iyong asawa. Kakoy, anong ipinakain sa inyo? Ipinag-init daw siya ng pagkain, ng gulay, ng kanin. Ipinag-microwave daw siya ng aking asawa. Talaga mga kaulam ang puso ko. Grabe yung pagka-touch, hindi ko maintindihan. Sasabihin naman ninyo, natural, asawa siya Oo, natural. Ibang lahi yan Hindi natin alam kung paano sila mag-estima ng in-laws ng biyanan. Pero tinanong daw nung mga bandang 11 daw, tinanong daw siya ng asawa ko na, inay, gusto mo gang kumain? Sabi daw niya hindi ko, kakain sana ako pero hindi ako marunong mag-init ng pagkain doon sa inyong microwave. Sabi daw naman ng asawa ko, huwag kang mag-alala at ako ang mag-iinit. Alin gadini ang iinitin ko, alin ang gusto mong kainin. Di nagkasundo ang magbiyanan. Nakakain daw siya ng maayos, ang dami daw niyang nakain. Nawala talaga mga kaulam ang aking pangamba, na gutom ang inay. Alam niyo naman mga kaulam ang inay, lagi ko itong sinasabi na meron siyang dinaramdam sa kanyang tiyan na kailangan every 2 hours meron siyang kakainin kahit kaunting-kaunti na ilalaman sa kanyang tiyan. Pwedeng kanin, pwedeng biskwit, pwedeng prutas, pero hindi siya talaga nakakain ng ng may mga preservative. Hindi ko talaga in-expect na aalokin ng asawa ko, ipag-iinit. Dahil parating alam ng asawa ko na ako ang maghahanda, na iiwanan ko ng pagkain ng inay. So siguro napansin din ng asawa ko na nagmamadali ako, nagmamadaling naligo, nagmamadaling umalis. Siguro napansin din niya na hindi ko na kinayang lutuan ng kanin. Pero nilutuan ko naman ang inay ng kanyang nilagang kamote. Tapos, iniwanan ko siya ng ubas, iniwanan ko siya ng mansanas, iniwanan ko din siya ng digestive na biscuits at maraming tinapay. Nung nakapag-almusal siya ng kamote, sabi ko, inay, kain muna kayo ng mga biscuit at saka prutas. Pagbalik ko, tsaka ako dalas-dalas magluluto tayo manananghalian. Hindi ko alam na maaatrasado ako dahil ang dami pang mga sinabi ng magulang ng estudyante ko. Ako nga iyamot na iyamot. Dahil alam na alam nilang ako'y maraming ginagawa, pinapaatrasado talaga yung oras ko. Yung isang tutorial ko talaga, balatuba talaga sa oras yung ina. Kahit alam niyang tapos na ako ng oras, bubuklatin pa yung mga libro, itatanong pang lahat. Ari ikay ganito, ganyan. Bakit hindi agad niya itinatanong sa akin bago ako mag-start? Kung kailan tapos na ako, tsaka niya itatanong sa akin ang mga bagay-bagay. Kaya katulad kanina, sinabi ko na hindi mo ako pwedeng abalahin ngayon dahil maghahatid ako sa nanay ko sa airport. Napahiya naman. Sabi niya, ay oo nga pala, okay. Pwede ka nang umuwi. Sabi ko talagang uuwi ako dahil oras ko na ng pag-uwi. 15 minutes na nga yung sobra ng turo ko Pag mga 15 minutes ang sobra ng turo ko mga kaulam, okay lang sa akin yun. Pero pag minsan pinapaatrasado niya ako ng mga hanggang 30 to 45 minutes, nakunot na ang noo ko sa kanya. Pinapakita ko na hindi na tama ang ginagawa niya sa akin. Tapos minsan hihiling pa siya sa akin na pwede ka gang pumunta bukas. Alam naman niyang hindi ko araw ng pagpunta yun sa kanya.
Kaya minsan yung 3 days a week ko nagiging 4 days a week sinisingil ko naman siya. Talagang gayon. May bayad talaga ang oras ng serbisyo natin. Wala nang libre sa panahong ito. Mga kaulam, tatandaan ninyo iyan. Pero minsan, pwede na rin.